Mapagmahal at maawaing Diyos, salamat at sa pagkakataong ito, pinahintulutan mong ang iyong mga anak ay magtipon sa Shiloh International Missions. Kahit hindi lahat ay narito ng pisikal, dahil sa teknolohiya at iyong kaloob, binigyan mo kami ng pagkakataon magkaisa sa espiritu sa pag-aaral ng iyong salita. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ama naming Diyos, lubos kaming pinagpala ng mahalagang mensahe ng kasaysayan ng pagtubos. Ang salita among Diyos na nagpapatutunay sa iyong mga sinabi sa banal na kasulatan at nagbibigay daan sa amin upang ikaw ay makilala. Ama, dalangin namin na habang pinag-aaralan ang kasaysayan ng pagtubo sa Shiloh International Missions at sa lahat ng mga pag-aaral at sermon ng simbahan ng Pyongyang Chendaho, pagpalain mo kami ng iyong biyaya at kapangyarihan ng Espiritu upang tunay naming matanggap ang iyong salita. Sa gayon, Ama, naway maging kaisa mo kami. Naway makamit ang buhay na walang hanggan upang maipahayag ang iyong ebanghelyo sa pamamagitan ni Heso Kristo sa lahat ng bansa at wika. Ama, hiling namin na buksan mo ang aming mata, tenga, isipan at puso para sa iyong salita. Dalangin namin, Ama, na lumago ito sa aming puso para magbunga ng pagsisisi, papuri, pasasalamat, at kasaysayan ng pagtubos. Nagpapasalamat kami sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Yeso Kristo. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Patawarin mo ako. Kaya naman ngayon, nais kong ibahagi ito sa lahat tungkol sa paksa ng Babylonia at ang kasaysayan ng pagtubos. Sa susunod na buwan, tuwing Sabado, magkakaroon tayo ng ilang tema tungkol sa Babylonia na may kaugnayan sa lahat ng ating mga paksa. At kung titingnan mo ang kasaysayan ng serye ng Redemption, kahit na ang Babylon ay maaaring hindi magkaroon ng sentral na posisyon sa mga aklat, tiyak na mayroon itong peri-peri na posisyon. Sa lahat ng mga paksang aming pinag-aaralan, mula Genesis Genealogy, Aklat 1, hanggang Jehovah Shammah, Aklat 11. Sa iba't ibang anyo, kailangan nating maunawaan ang papel na ginagampanan ng Babylonia sa kasaysayan ng pagtubos at kung ano ang kahulugan nito para sa ating kaligtasan. Kaya ngayon, ito ang magiging unang lektura natin tungkol sa Babylonia at ang kasaysayan ng pagtubos at ang subtitle ay Babylonia at ang Talaangkanan. Kaya ang subtitle ng pag-aaral ngayon ay Ang Babylonia at ang Talaangkanan. Sige, bakit hindi nating basahin ng sama-sama ang asterisk where you are, ang ating pambungad na kasulatan na hango sa Genesis, Kabanata 5, Talata 1. Kaya basahin natin ito ng sabay-sabay. Handa na, simulan na. Ito ang aklat ng mga lahi ni Adan. Nang araw na lalangin ng Diyos ang tao, nilalang niya siya ayon sa wangis ng Diyos. Kaya pagpasensyahan niyo na ang typo error. Sa palagay ko ay hindi naggalit ang Diyos sa paglikha mismo kay Adan. Sigurado akong nagalit siya nung kinuha ni Adam mula sa puno ng kaalaman. Ngunit, ang nais kong bigyang diin sa Genesis Kabanata 5, Talata 1, ay ang panimulang introduksyon. Ito ang talaan sa aklat ng mga naging salimlahi ni Adan. Kaya ang Genesis, ito ang aklat ng talaangkanan. Alam mo, sa pamamagitan ng istrukturang Toledot, alam natin na ang Genesis mismo ay binubuo ng 10 polydope genealogy na nagsasalaysay ng buong kwento. Mula kay Adan hanggang sa pagpasok ng pamilya ni Abraham sa Egypto. Kaya sina Abraham, Isaac, Jacob at Jose. Si Jose ang ika-4 na henerasyon sa tipan ng Tanglaw. Siya ay isang tipolohiya ng tagapagligtas. Iniligtas niya ang kanyang pamilya mula sa tagutom sa pamamagitan ng pagpunta sa Egypto upang sila ay umunlad. At ganyan nagsisimula at nagtatapos ang Genesis sa pamamagitan ng talaangkanan. Ngayon, ano ang kinalaman nito sa Babylonia? Paano natin mauunawaan ang Babylonia sa konteksto ng mga henerasyon at talaangkanan na nakikita natin sa pinakaunang aklat ng Biblia? At susuriin natin yan sa maikling panahong meron tayo ngayon. Isang bagay na kailangan nating maunawaan tungkol sa talaangkanan ni Adan ay kasama rin dito ang linya ni Cain. Kaya kung titingnan natin ang Genesis, Kabanata 4, Talata 1, ito ay pagkatapos silang palayasin at paalisin sa Hardin ng Eden dahil sa kasalanan ng pagkuha mula sa puno ng kaalaman.
Sinasabi sa Genesis Kabanata 4, talata 1, at sumiping ang lalaki kay Eva na kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi niya, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Kaya ating suriin ng kaunti si Cain. Kaya sa Hebreyo, ang pangalan ni Cain ay Cain. Ito ay nagmula sa salitang Hebreo na kana o kana. Kaya meron tayong Hebreyong kana dun. At ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay kumuha. Kumuha, tumanggap ng isang bagay. At ang salitang ito ay ginamit talaga upang ilarawan ang Diyos sa Genesis Kabanata 14, talata 11. Basahin natin ito. Sinasabi sa Genesis Kabanata 14, versikulo 11, na binasbasan niya siya at sinabi, pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos, may-ari ng langit at lupa. Kaya ang salitang ito na naglalarawan sa Diyos ay mula sa salitang Hebreyo na kaana. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang Diyos ang siyang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang siyang may-ari ng lahat ng bagay. At anumang bagay na ating nakukuha mula sa ating sarili ay hindi nagmumula sa ating sariling lakas, hindi ito nagmumula sa ating sariling merito, kundi nagmumula lamang sa Diyos. Kaya nang ipanganak ni Eva ang panganay na anak na ito, ang kanyang pagtatapat ay nakatanggap ako ng isang bagay na makapangyarihan sa tulong ng Panginoon. Kaya itong anak ko, natanggap ko lang ito dahil sa tulong ng Panginoon. Ngayon, kung babalikan mo ang Genesis Kabanata 3, nung sina Adan at Eva ay kumain mula sa puno ng kaalaman, ito ang orihinal na kasalanan. Pinaparusahan sila ng Diyos dahil sa pagsuway sa kanyang salita. Alam mo, sa babae, manganganak ka. Sakit ngayon, hindi niya ito direktang sinabi sa babae. Kung titingnan mo ang Genesis Kabanata 3, tingnan mo ang Genesis 53, talata 14. Kinakausap ng Diyos ang ahas at habang isinasagawa ang sumpang ito, pinarurusahan din ito. Kasama sa paghatol ng Diyos ang biyaya at pangakong kaligtasan sa Genesis 3:15. Ito ang binhi ng babae. Maglalagay ako ng alitan sa iyo at sa babae at sa inyong mga lahi, dudurogin niya ang iyong ulo at dudurogin mo ang kanyang sakong. Narinig ni na Adan at Eva ang hatol ng Diyos, ngunit pinanghawakan nila ang pangako sa binhi ng babae. Sabi nila, kahit hinatulan na tayo, binigyan tayo ng Diyos ng biyaya upang iligtas. At sa tulong ng Panginoon, mayroon tayong batang ito. Kaya iyon ang pag-amin ni Eva. Gayunpaman, alam natin na si Cain ay naging isang mamamatay tao. Ang linya ng katiwalian. Ito ay isang linya ng pagpatay, kamatayan at kasakiman, kung saan sila'y nagsasaya sa kanilang sariling kasalanan, sa kanilang sariling kapalaluan. At ito ang problema ng tao. At ito talaga ang ugat ng problema ng espiritual na Babylonia. Pakiramdam natin ay kaya nating makuha ang mga bagay gamit ang sariling lakas at kakayahan. Makakamit natin ang mga bagay sa sariling pagsisikap. Ngunit sa huli, ito ay isang idolatriya. Bakit? Dahil ang Diyos ang may-ari ng langit at lupa. Sa Kanya nagmumula ang lahat, ngunit tayo, bilang tiwaling sangkatauhan, pakiramdam natin ay may mga bagay tayong ginawa para sa ating sarili. Pakiramdam namin ay kaya naming gawin ang mga bagay para sa aming sarili. At ang ideyang ito na kaya nating itong gawin ng mag-isa, ang siyang problemang inihaharap ng Babylonia sa atong buhay pananampalataya. Kaya kung titingnan mo ang bunga ng nangyari kay Cain sa Genesis Kabanata 4, isinasalaysay nito sa atin kung paano pinatay ni Cain si Abel. At sasabihin ng Diyos, sige, pinatay mo ang kapatid mo. Binigyan siya ng Diyos ng pagkakataong magsisi. Kaya sabi ng Diyos, okay, hindi mo na makakaani ng bunga ng lupain. Umiyak si Cain. Pero sabi ng Diyos, bibigyan kita ng marka para hindi ka mapatay. Pagkatapos, ay tumakas si Cain sa harap ng Diyos. At ano ang ginagawa niya? Genesis 4, talata 16. Lumabas siya, nanirahan siya sa lupaing tinatawag na Nod. Sa talata 17, siya ay nagpakasal at nanganak ng isang anak na lalaki, si Enoch. At anong ginagawa niya? Nagtatayo siya ng isang lungsod. Kaya sa Genesis Kabanata 4, versikulo 16 at 17, makikita natin na pagkatapos umalis si Cain mula sa harapan ng Diyos, nagtayo siya mismo ng isang lungsod. At anong ipinangalan niya mito? Pinangalanan niya itong Enoch ayon sa pangalan ng sariling niyang anak. Kaya tandaan ang kwento. Babalikan natin ito maya-maya.
sapagkat may malalim itong kaugnayan sa unang paglitaw ng Babylon sa banal na Biblia. Kaya naman, kung titignan mo ang Genesis, Kabanata 10, mula sa mga bersikulong 8 hanggang 10. Kaya ito ay pagkatapos ng baha, ito ay tungkol sa mga inapo ni Noe. At sa lahi ni Ham, gaya ng alam ninyo, si Ham ang lahing isinumpa dahil ang anak ni Ham na si Canaan ay hindi pinarangalan ang kanyang amang si Noe. O dinungisan ni Ham ang kanyang amang si Noe at si Canaan ang tumanggap ng sumpa, ngulit sa linyang ito ni Ham, nakakakita tayo ng isang kawili-wiling figura. Genesis, Kabanatang 10, mga talata 8 hanggang 10. At naging anak ni Cush si Nimrod, at siya ay naging makapangyarihan sa lupa. Kaya ipinakilala tayo kay Nimrod. At sa bersikulo 10, buklatin mo ang bersikulo 10 para sa akin. Saan nagsimula ang kaharian ni Nimrod? Babel. Babel at Erek at Akkad, Kalne saan? Sa lupain ng Shinar. Kaya ang Shinar ay lumitaw ng maraming beses sa kasaysalan ng pagtubos. At talakayin pa natin ito ng mas detalyado sa huling bahagi ng buwang ito. Pero kapag nakita mo ang salitang Shinar, kailangan mo itong iugnay sa Babel. At ang salitang ito, Babel, ay ang salitang ginamit para sa kaharian ng Babylonia sa Bibliang Hebreo. Sa unang aklat ng kasaysayan, ipinaliwanag na si Nimrod ang siyang mapagmataas na pinuno ng mga tiwaling tao naghangad na magtayo ng Tore ng Babel. At ang kwentong ito tungkol sa Tore ng Babel, makikita natin sa Genesis, Kabanata 11, mga talata 1 hanggang 9. At may ilang bagay na gusto kong tingnan sa salaysay na ito. Dapat ay pamilyar na yan sa atin ngayon kung naaalala natin ang kwento ni Cain. Genesis, Kabanata 11, talata 2. Nangyari nga, habang sila'y naglalakbay patungong silangan, na nakatagpo sila ng isang kapatagan sa lupain ng Shinar at doon nanirahan. Talata 4, hali kayo, magtayo tayo ng isang lungsod para sa ating sarili. Gumawa tayo ng pangalan para sa ating sarili. Sige, tandaan mo ang mga bagay na ito. Kaya ano ang tungkol sa Babel? Ang Babel ay tungkol sa ating mga sarili. Tungkol saan ang Babylonia? Ang Babylonia ay tungkol sa ating sarili, sa kasinungalingan, sa idolatria na umiiral. Isang bagay bukod sa Diyos na kung saan maaari tayong makakuha ng isang bagay para sa ating sarili. Kaya ating paghambingin ang nangyari sa pagitan ng buhay ni Cain at ng salaysay ng Babel. Kaya hinati ko ito rito, kaliwa si Cain, kanan si Bogel. Si Cain, ayon sa Genesis 4, 16 at 17, ay nanirahan sa Nod. Ang salitang Nod ay mula sa Hebreyong Nud na nangangahulugang gumala o pabalik-balik. Wala kang pupuntahan, hindi mo alam kung saan ka tutungo. At bilang sangkatauhan, may ideya tayo kung saan natin gustong manirahan. Naghahanad kami ng anumang seguridad, kailangan namin ng safety net at katiyakan sa aming hinaharap. Pero umayos siya, tumango. Kaya sa diwa ng tao, kahit na maaaring nanirahan ka sa kung saan, kung tumakas ka mula sa presensya ng Diyos, ikaw ay isa talagang palaboy sa mundo. Kaya nanirahan si Cain sa Nod na nasa silangan ng Eden. Ang salitang Hebreo para sa silangan ay Keden. At ano ang ibig sabihin nito? Maraming iba't ibang konteksto para sa Kedem sa kasong ito. Ang ibig sabihin nito ay silangan. Sa konseptong Hebreo, nakaharap sila sa silangan para sa kanilang direksyon. At para sa atin, kapag nasa hilaga, timog, silangan at kanluran ang ating oryentasyon, nakaharap tayo sa hilaga. Ngunit ang sinaunang konsepto ng Hebreo, ang kanilang muka ay talagang nakaharap sa silangan. Kaya ang isa pang kahulugan ng silangan ay nangangahulugang mukha o harapan o ang iyong mukha laban sa isang tao. Kaya minsan sa Biblia, kapag sinasabi nitong nanirahan ka na sa silangan, depende sa konteksto, maaring mga hulugan ito na nanirahan ka na mismo. Kaya ikaw ay panimula laban sa isang bagay. Ayan, nanirahan ka na sa silangan ng Eden. Ang totoo ay kalabanin mo ang Eden. Merong itong ganitong uri ng nuance sa ilang partikular na sitwasyon. At makikita natin itong nagaganap sa buhay ni Cain. Anong ginawa niya? Nagtayo siya ng isang lungsod at tinawag niya itong Enoch ayon sa pangalan ng kanyang sariling anak. Kaya ngayon, tingnan natin ang Babylonia. Kung titingnan mo ang Genesis, Kabanata 11, mga bersikulo 2 hanggang 4, anong ginawa ng mga tao? Nanirahan sila sa Shimar. Nasaan ito? Mula ito sa silangan. At anong sinabi nila sa isa't isa?
magtayo tayo para sa atin. Isang lungsod, gumawa tayo ng pangalan para sa ating sarili. Kaya kapag tiningnan mo ang linya ni Adan, syempre, nariyan ang linya ni Cain at ang linya ni Seth. Kapag tiningnan natin ang lahi ni Cain, makikita natin na ito ang lahing tumakas mula sa presensya ng Diyos. Ito ang linyang hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ito ang linyang laban sa Diyos. At kapag pumunta ka sa Babel at tumingin ka sa unahan, makikita natin kung ano ang ginagawa ng mga taong ito. Nanirahan sila sa silangan. Nagtayo sila para sa kanilang sarili ng isang lungsod. Gusto nilang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Bakit? Dahil ayaw nilang magkalad. Ayaw nilang gumala. Gusto nila ng lugar kung saan sila makakasiguro. Kaya sa buhay ni Cain at sa kwento ng Babel, makikita natin kung paano nagaganap ang gawain ng kasalanan. Kaya sa buong kasaysayan ng pagtubos, habang tayo sumusulong, kung ano ang kinakatawan ng Babel, kung ano ang kinakatawan ng Babylonia, ito ay kumakatawan sa kasalanan ng pagsuway sa Diyos, ng hindi pagtitiwala sa Diyos, ng pagnanais na magtiwala sa iyong sarili na gawing dakila ang iyong sariling pangalan sa halip na dakilain ang pangalan. Kailangan mong pumunta kung saan ka iniwan ng Diyos. Ngunit lumalayo ka sa presensya ng Diyos kung saan mo nais na mapag-isa. At makikita natin ito sa buhay, sa makasalanang buhay ni Cain at ng kanyang mga inapo. At nakikita rin natin ito sa makasalanang insidente ng Babel, kung saan ang mga tao ay humamon. Ngayon, gusto kong tingnan ang kwento ng Babylonia mismo sa Genesis, Kabanata 11, mga talata 1 hanggang 9. At maraming aspeto ng Bibliang Hebreyo. Labas na ako, nakasulat sa tinatawag na chasm. Kaya ito ay isang estrukturang pampanitikan kung saan ang ilang mga tema ay isinaayos upang sa pamamagitan mismo ng panitikan, makikita mo mismo ang mga gawa ng Diyos. Kaya paano natin makikita ang gawain ng Diyos sa kwento ng Tore ng Babel? Kaya magsisimula tayo sa Genesis, Kabanata 11, talata 1. Ano ito nagsisimula? Ang buong mundo ay may iisang wika, umuunlad sa buong kwento. Sa talata 2, nanirahan ng mga tao sa Shinar. Sa mga talata 3 at 4, ano ang pinagpasyahan ng mga tao para sa kanilang sarili? Halika, may gawin tayo. Magtayo tayo ng sariling lungsod. Gumawa tayo ng sariling pangalan. Ngunit darating ang kasukdulan. Ano ang pagbabago? Genesis, Kabanata 11, versikulo 5. Bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lungsod. Kaya meron tayong ganitong progreso. Lahat ay may iisang wika, ngunit sila'y padala-gala. Nais nilang magkasundo. Silang nagpapasya. At nila, tara, magtayo tayo ng lungsod. Bumuo tayo ng sariling ngangal. Anong mangyayari pagkatapos? Ang kasukdulan, ang sentro ng kwento, kung saan magbabago ang lahat, bababa ang Panginoon. Nakita niya ito at ano ang sinabi niya? Tara, bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika. Genesis 11, talata 8. Ang mga tao'y nangalat mula sa Shinar. At ano ang konklusyon? Ngayon, ang buong mundo ay may maraming wika. Kaya tingnan natin ang istruktura. Nahati ito sa A, B, C. Ang tema sa gitna ay X at pagkatapos ay bumabalik ito. C prime, B prime, A prime. Sa simula ng konklusyon, ang A ay prime, na iisang wika ang gamit sa buong mundo. Nagtatapos ito sa pagkapuno ng iba't ibang wika sa buong mundo dahil ginulo ng Diyos ang mga tao. Sa bahagi B, nanirahan ng mga tao sa Shinar sa kauna-unahang bahagi B. Nangalat ang mga tao mula sa Shinar, kaya di sila makatira. Bahagi C, sabi nila sa isa't isa, halika, gumawa tayo ng pangalan. Magtayo tayo ng sarili nating lungsod. Pero si C Prime, Josiu, sabi niya, halina kayo, bumaba tayo at lituhin natin sila upang hindi nila magawa ang bagay na ito. At anong pangunahing aspeto ng buong kwentong ito? Ito ay ang Diyos mismo. Ang Diyos ang siyang bumababa. Diyos ang may-ari ng langit at lupa. Diyos kataas-taasan. Diyos ang soberano sa lahat ng bagay. Dahil sa kanyang presensya, hindi kayang makamit ng mga lalaki ang sarili nilang mga layunin. Hindi kayang ibigay ng mga tao ang kaluwalhatian sa kanilang sarili. At ito'y nakikita natin sa pamamagitan ng istrukturang pampanitikan ng kwento ng Babylonia mismo o ng kwento ng Babel mismo. Kaya ang salitang Hebreo para sa Babel o kalituhan ay babal. Babal.
Mula sa Babel, makukuha natin ang Babel na siyang pangalan ng lugar at ang Babel, syempre, ang salita para sa Babylonia. Kaya kapag nakikita natin ang Babylonia sa buong banal na kasulatan, ano ang dapat nating laging tandaan sa ating isipan, sa ating mga puso? Dito hinamon ng mga tao ang Diyos. Dito tumakas ang mga tao mula sa presensya ng Diyos. Dito gustong gumawa ng pangalan ng mga tao, gayong dapat sana'y dinadakilan nila ang pangalan ng Diyos. Dito gustong itayo ng mga tao ang sarili nilang lungsod, gayong dapat sana'y papunta sila sa lungsod ng Diyos. At dito bumaba ang Diyos upang lituhin kayo, ang mga wika, upang hindi maipatupad ng tao ang sarili niyang tahanan. At ito ang prinsipyo ng Diyos na dapat nating kilalanin. Ito ang soberanya ng Diyos. Yan. Dapat nating aminin na dapat nating lubos na isuko ang ating mga sarili at magpatira pa sa harap ng Diyos at aminin na Siya ang Panginoon, may-ari ng langit at lupa ng lahat ng bagay. Kaya awit, Kabanata 33, kapag may sarili kang oras, gusto ko talagang basahin mo ang kabanatang ito ng mag-isa, ang buong kabanata, habang inaalala ang mga temang tinalakay natin ngayon. Mula rito, basahin natin ng sabay-sabay ang awit 33, versikulo 10 hanggang 12. Handa na? Simulan sa versikulo 10. Pinawawalang bisa ng Panginoon ang payo ng mga bansa. Sinisira niya ang mga plano ng mga tao. Nakikita natin itong mismong nangyayari sa Babylonia, gaya ng ating inaasahan. Suriin ninyo ang lahat ng mga bansang pinanggalingan nila, silang lahat ay nabigo. Nabaliwala ang kanilang mga plano. Wala silang magawa. Awit, Kabanata 33, versikulo 11. Ang payo ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang mga haka ng kanyang puso ay sasalit-salit sa linlahi. Kaya di tayo dapat magtiwala sa payo ng bansa o tao. Kanino tayo dapat magtiwala? Dapat tayong magtiwala sa Panginoon at sa kanyang plano. Ito ay magpakailanman. Saan ito patungo? Natatandaan mo ba ito? Ito ay dumadaloy mula sa henerasyon patungo sa henerasyon. Dumadaloy ito sa mga henerasyon. Anong ibig sabihin nito? Ito ay dumadaloy sa talaang kanan at talatang 12 ng magkasama. Mapalad ang bansang ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili para sa kanyang sariling mana. Kita mo, ang bansa, sinong naniniwala sa Diyos? Yan ang bansang pinagpala. Ang mga pamilya at ang mga henerasyon at ang talangkanan na nagmumula sa bansang iyon ay may payo ng Panginoon na mananatili magpakailanman. At kung ipagkakatiwala mo ang iyong sarili sa Diyos, sa iyong sarili, sa iyong pamilya, sa iyong bansa, walang anumang gagawin mo ang mabibigo. Bakit? Dahil ikaw ay naaayon sa kalooban ng Diyos. At kailangan nating ituro yan sa mga henerasyon. Gamitin natin ang genealogy. Ayon sa Awit, Kapitulo 33, versikulo 12, mapalad ang bansang ang Panginoon ay Diyos, ang bayang pinili niya bilang mana. Tema ito sa kasaysayan ng pagtubos at titingnan natin ang isang aspeto nito kay Abraham sa ating pagtatapos. Genesis, Kabanata 18, talata 18 hanggang 19. Dahil si Abraham ay magiging dakila at makapangyarihang bansa at sa kanya pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa. Tingnan ang awit 33:12. Mapalad ang bansang ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayang kanyang pinili. At sinasabi nito na si Abraham ay pinili na sa pamamagitan niya ang mga bansa ay pagpapalain. Versikulo 11, sapagkat pinili ko siya upang utusan niya ang kanyang mga anak at ang kanyang sambahayan pagkamatay niya, ito ang magiging tuntunin ng daan ng Panginoon sa paggawa ng katuwiran at kahatulan upang maisakatuparan ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. Hindi ba ito ang payo ng Panginoon? Hindi ba ito ang plano ng Panginoon? Mapalad ang bansang pinili ng Diyos. Nakasaad dito sa Genesis na pinili ng Diyos si Abraham. Bakit? Dahil ituturo niya sa bawat henerasyon ang payo ng Panginoon. Sa tipan ng Diyos kay Abraham, heto ang isang talata tungkol sa ating napag-usapan. Ang Genesis, Kabanata 17, talata 7. Itatatag ko ang aking tipan sa atin at sa iyong mga inapo, sa lahat ng kanilang salinlahi, bilang walang hanggang tipan na ako'y magiging Diyos mo at ng iyong mga inapo, pagkamatay mo. Sige, tingnan mo ang talatang ito. Ito ang tipan ng Diyos kay Abraham na itinatag sa pagitan ko at mo. Bakit? Para maging Diyos mo at ng iyong mga inapo pagkamatay mo. Para maging Diyos mo ako at para maging bayan ko kayo. Ito ay magpakailanman sa inyong mga lahi.
Ngayon, balikan natin ang awit 33, talata 11, ang payo ng Panginoon ay nananatiling magpakailanman, ang mga plano ng kanyang puso ay sasalit-saling lahi. Kaya makikita natin sa mga pangakong ibinigay kay Abraham ang tipan sa kanya at titingnan natin ito sa susunod na linggo nang tawagin si Abraham palabas mula sa lupain ng Babylonia. Kaya tandaan mo yan para sa susunod na linggo. Taglay ni Abraham ang walang hanggang tipan ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang tipang ito kay Abraham. Ito ang nagpapaiba sa kanya sa nangyari sa Babylonia. Ang idolatriya ng Babylonia. Mula roon, tinawag si Abraham upang siya at ang kanyang pamilya, ang mga henerasyong susunod sa kanya, ay magdala ng walang hanggang tipan, ang walang hanggang payo ng Diyos, ang mga plano ng Diyos. Tsak na matutupad yan sa lahat ng henerasyon habang ito ay muling isinasagawa. At ito ang pagkakaiba sa pagitan ng ipinangakong binhi, ng ipinangakong lahi, ng ipinangakong talangkanan na nagdadala ng tipan ng Diyos at ng lahi ni Cain, o sino mang sumasalungat sa payo ng Diyos. At yan ang kinakatawan ng Babylonia, paglabag sa payo at kalooban ng Diyos. Kaya, bilang konklusyon, itinatampok ng Babylonia ang kahalagahan ng pagiging nasa tamang talaangkanan. At gagamitin natin ang halimbawa ni Yodan bilang ating pangunahing basehan sa pagkakataong ito. Ngayon, maraming masasabi tungkol sa Yodan, ngulit isa lang ang gusto kong pagtuunan ng pansin. Kaya ang kwento ni Yokan ay nasa Genesis Kabanatang 10, mga talata 25 hanggang 30, at sa Genesis Kabanatang 10, ang talata 21 ay nagsisimula sa linya ni Sem. Sa versikulo 24, makikita natin si Eber. Siyempre, kasama si Ebert sa Talangkanan. Inihiwalay niya ang kanyang sarili mula sa mga taong nagtatayo ng Tore ng Babel. Tinawid niya ang ilog, itinatag ang kaharian ng Ebla upang ituro sa mga tao ang salita ng Diyos. At ang mga anak ni Eber ay si Peleg, nasa kasamaang palad, sa lahi ni Peleg ay upang makilahok sa pagtatayo ng Tore ng Babel. Pero sino na ba ang hindi gumawa niyan? Ang isa pang anak ni Eber ay si Yokdan. At ano ang sinasabi nito tungkol sa Yokdan o Yoktan? Sa talata 30, magtuon tayo sa ika-30. Ito ang konklusyon ng linya ni Joktan. Ngayon, ang kanilang paninirahan ay umaabot mula sa Nesha habang papunta ka sa Sephar, ang maburol na lupain sa silangan, at ang ekspresyong ito na Sephar ang gusto kong pagtuunan ng pansin ngayon. Ang pamilya ni Yotam, nanirahan din sila, nasa silangan din sila. Ngunit ang pangkalahatang konteksto ng paninirahan na ito at ang konteksto ng silangan dito ay lubos na magkaiba at malayo sa naging kalagayan ni Cain at sa naging kalagayan ng Tore ng Babel. Bakit? Dahil papunta ka sa Sephar. Ngayon, ang pangalang Sephar ay ang lugar at sa Ebreyo ay sinasabing Sephar Ah. Natalakay ko na ito dati sa mga nakaraang pag-aaral. Ang daddad na sa Hebreyo ay nangangahulugang papunta ka sa isang lugar. Kahit nasaan ka man, kailangan lumipat ng lugar. Sa kasong ito, si Sephar ito. Aklat 11 sa Jehovah Shammah, ang ibig sabihin ay doon. Jehovah Sham, nariyan ang Lord. Shama, ibig sabihin, kailangan pumunta. Nasa Panginoon siya. Pareho lang ang prinsipyo. Kaya't si Joktan at ang kanyang mga inapo ay nagtungo sa Sephar. Nagtungo sila sa Sephar. Ano ang kahulugan ng Sephar? Ito ay hango sa pangalang Sephar na nagmula sa salitang Hebreyo na Sephar. Pamilyar ba sa iyo ang salitang Sefer? Genesis, Kabanatang 5, Talata 1, ang ating pambungad na kasulatan. Ito ang Sefer, Toledo. Ito ang libro ng mga henerasyon. Kaya kapag sinasabing ang hanay ni Joktan ay patungo sa Sephar, ano ang ibig sabihin nito? Sa konseptual na kahulugan, pupunta sila sa libro. Patungo na sila sa tamang talaangkanan, itatala ang mga ito sa aklat ng buhay. Yan ay si Sefa. Kaya bago ang kwento ng Tore ng Babel, mayroon tayong maganda ngunit maikling kwento tungkol sa lahi ni Sem, sa lahi ni Eber. Tungkol sa linya ni Joktan nagsasabing hindi sila pupunta sa Babel, hindi sila pupunta sa Shinar, kundi pupunta sila sa Sephar. Pupunta sila sa libro. Kaya kahit hindi ipinaliwanag ang lahi ni Joktan sa kwento ng Biblia, alam natin mula sa talaangkanang ito na nakatala pa rin ang mga ito sa talaangkanan, ang aklat ng talaangkanan.
Bakit? Dahil pinuntahan nila ang Lido, nagtungo sila sa Safai. At sa librong iyon, sa talaang iyon, doon sila nanirahan. Kaya ganito natin makikita ang kahalagahan ng talaang kanan na nagpapaiba sa mga pinili ng Diyos mula sa mga humahamon sa Diyos. Pinag-iiba nito ang mga nasa aklat ng talaang kanan mula sa mga nakibahagi sa masama at makasalanang gawain ng Babel, ang paghamon sa Diyos. Kaya kung titingnan natin ang aklat ng mga salinlahi, ang aklat na Zafar, Mateo, Kabanata 1, Talata 1, aklat ng talaang kanan ni Hesukristo, ang anak ni David na anak ni Abraham. Sa huli, ang aklat kung saan tayo dapat pumunta, ang aklat kung saan tayo dapat maitala, ay ang aklat ng buhay. At ang buhay na yan ay talaan ng lahat ng mga nasa talaan ng lahi ni Hesukristo. Pahayag, Kabanata 3, versikulo 5. Ang magtatagumpay ay dadamitan ng mga puting damit. Di ko buburahin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, kundi ipahahayag ko ito sa harap ng Ama. Pahayag, Kabanata 21, versikulo 27. Walang anumang karumal-dumal o gumagawa ng kasuklam-suklam at kasinungalingan ang papasok doon, kundi yaon lamang nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Kaya makikita natin iyan upang makapasok sa bagong Jerusalem, upang makapasok sa banal na lungsod na nagmumula sa langit, upang makapasok sa espiritual na templo ni Ezekiel, ano kang kailangan mangyari? Dapat tayong may tara, ang aklat ng buhay. Dapat tayong maging yaong mga kabilang sa talangkanan ni Heso Kristo. Dapat tayong ipanganak mula kay Kristo. Ipanganak kay Kristo. At paano natin magagawa yun? Sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang salita, pagkilala sa kanyang salita, pagpapahayag ng ating mga kasalanan sa harap ng Diyos, at sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Heso Kristo, pagkilala kung sino ang Diyos. Si Heso Kristo ay nagmula sa Ama, ang mismong sagisag ng salita. Siya ang ating tagapamamagitan, ang nagdadala sa ating sa Ama. Kung kilala mo si Jesus, kilala mo kung sino ang Ama. At iyan ang gawain ng talangkanan. Iyan ang nagpapaiba sa atin mula sa mga nagtayo ng tore ng Babel, mula sa mga gumagala, mula sa mga na nasa spiritual na diablo. Kaya kailangan nating pumunta sa lugro. Dapat na sa loob tayo naun ang talaang kanan. Kaya yan ang konklusyon ng pag-aaral ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikilahok. Magpapatuloy tayo sa tema ng Babylonia habang ating sinusuri kung paano hindi lamang ang tipan ang umuusad sa kasaysayan ng pagtubos, kundi kung paano natin mauunawaan ang pag-unlad ng Babylonia upang turuan tayo tungkol sa tipan ng Diyos sa kabuuan. Ang kasaysayan ng pagtubos, kaya ang aking panalangin na pag-asa ay sana tayong lahat naway maitala tayo sa lahi ni Adan, sa lahi ni Sem, sa lahi ni Eber. At maaari ba tayong maging katulad ng pamilya ni Joktan na tumungo sa aklat? At sa paggawa nito, makilala natin si Heso Kristo. Naway makilala natin ang Ama sa pag-alam sa salita, sa gabay ng Espiritu, at naway lahat tayo ay maitala sa aklat ng buhay. Amen? Kaya tayo'y manalangin sa panalangin ng Panginoon. Diyos Ama namin, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo na sa kabila ng aming pagiging nasa espiritual na Babylonia, tinawag mo kami palabas. Pinayagan mo kaming magtunggo sa iyong banal na lungsod. Pinayagan mo kaming pumunta sa Sephar upang kami ay maitala sa pinagpalang aklat ng buhay na magbibigay sa amin ng daan patungo sa iyong tunay na templo. Dalangin namin, Ama, na kung may mayroong anumang bagay sa aming puso ang humamon sa iyo, kung kami ay umasa sa aming sariling lakas, kung kami ay umasa sa aming sariling kakayahan, kung kami ay nadhangad ng aming sariling katanyagan, kung kami ay nagtangkang ipakilala ang aming sariling pangalan, patawarin mo kami sa kalapastangan at kasuklam-suklam na ito sa harap mo. Dalangin namin, Ama, na sa pamamagitan ng pangungumpisal sa lahi ni Adan, sa pamamagitan ng basbas ni Nasem at Eber, sa pamamagitan ng halimbawa ng pamilya ni Joktan, at sa pamamagitan ng basbas ng pagiging napili bilang mga anak ni Abraham. Sana ay magkaroon kami ng kumpiyansa na mapabilang kami sa iyong aklat ng buhay. Naway sa iyo lamang kami tumingin.
Huwag nawa tayong magtayo ng sarili nating lungsod, kundi tayo magtungo sa inyong lungsod. Naway huwag na kaming magpahayag ng ibang pangalan amang Diyos, maliban sa pangalan ni Jesus, ang pinakadakila sa lahat. Naway mamuhay kami sa pagpapahayag na ito bilang pundasyon sa pag-unawa sa kasaysayan ng pagtubos upang makilala si Heso Kristo at ang iyong sarili. Salamat po. Nananalangin kami sa pangalang pinakamataas, si Heso Kristo, aming tagapagligtas. Amen. Ama namin sa langit, sambahin ang pangalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa't langit. Bigyan kami ng kakanin sa araw-araw at patawarin ang aming sala gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Iyadya sa tukso at iligtas sa masama. Pagkat ikaw ang kaharaan, kapangyarihan at kaluwalhatian magpakailanman.